Okay. So, nakat yung kanina dahil inubo ko. Hindi na pala pwede ulitin, no? Um, okay. Let's talk about the perfect storm. Ako, like I said, no, sumuko na ako noon nung nung after September 21. Sumuko na ako noon. I told one of my friend or one of my a lot of people actually, na I told them, sabi lang, ba't di ka na nagbablog about politics? Sa loob ko, sa loob ko, what for? Di ba? What for? Kung ang taong bayan naman hindi nakikinig. Di ba? Kung ang taong bayan naman hindi lumalabas sa kalye. Yan ang sinasabi ni Maharlika, no? Na parang, ginawa ko na lahat, inilabas ko na lahat ng korupsyon. Pasensya na kayo sa buko, hindi pa ako naliligo, no? I just woke up, hindi ako nagsuklay. So what else can be done? Ang military natin naman hindi nakikinig, hawak ng gobyerno. Ang mga ex-military, pro-Duterte, pero wala naman silang powers. Ang mga nagrarally naman, watak-watak. May pro-Leni, may pro-BBM, may anti-Sara, may loyal DDS, may mga makaliwa, siguro mga 6 yan na faction. Among sa DDS, siguro meron pa yung hati-hati, 2 faction, 3 faction. No? Then plus yung mga retired military na gusto ring, I don't know, supposed to be dapat mag-rally sila today, correct? Na asaan? Asan yung rally nyo? So the mere fact, okay, I'll be honest with you, no? So ano gagawin ko? Tingin mo pag nagsalita ako sa inyo, susunod kayo? Do you think I can contribute something? Ginawa ko na lahat. Noon pa, 'di ba? If you will go to my channel, Boses ng Taong Bayan, which is supposed to be dati my name, i-search nyo, andun, mga 2 years ago, 3 years ago, I already exposed it. I already predicted the stock market will fall. I already predicted the economy will fall. And now it's happening. Di ba? Di ba ano ko pa sinasabi? The stock market will fall. Tanggalin nyo na yung pera nyo. Okay? Tinanggal ko na yung pera ko on my part. Tinanggal ko, I think, I pulled out from the stock market siguro a year ago. Binenta ko lahat. Hindi naman marami yon, you know, but malaki siguro mga investment ko, mga I don't want to say it. Baka utangan na naman nyo ako. Anyway, so I pulled it out because I knew what's happening, what's gonna happen. Alam mo, the only thing na magsasalba na magkakamali ako sa stock market is nung binenta ko, biglang naupo si Sara. Yon. Talo ko noon. Kasi, pag upo si Sara, boom! Aakit yung stock market. More than 10%. Okay? Yung mga ayaw maniwala, huwag kayo maniwala. Pero kung gusto niyo, pustahan tayo. Tataya ako, 100,000. Pustahan tayo. Pag si Sara umupo, aakit ang stock market ng not less than 10%. Okay? So, kung sino gusto pumusta, pustahan po tayo. Yung mga negative, yung mga loyalists, yung mga bayaran dyan, kilala ko kayo, no? Friend ko kayo, yung iba dyan. Yung mga bayaran ni Romualdez, pustahan tayo. 100,000 on paper. Okay? Panalo kayo doon. Pag umakit na 8%, di talo ko. Di ba? So, yun lang yun, no? Now, why did I stop? Okay?
Ang point ko, nung sumaba talaga yung loob ko after September 21. So, ano na, more than 1 month na. No, more than 1 month na. Kasi, number one, sana tagumpay na yun eh. Pero what happened was watak-watak. Watak-watak yung faction. And the people didn't stay. No? So, sabi ko, wala. What's the point? What's the point? I might as well focus on myself. Okay? I might as well focus on my well-being na hindi ako ma-stress. Alam ko, a lot of you are stressed out already. Nalulugi, walang umuupa, bumabaksak ang real estate, bumabaksak ang stock market, ang piso record high. Well, good for the OFWs. Kung ako sa inyo, magpalita kayo ngayon, ibuhos nyo. Okay? Ibuhos nyo yung pera nyo ngayon dito para mapalitan ng mataas. No? Record breaking. Tourism is down, record breaking, 25%. Ang laki nun. Samantalang ang Thailand, Vietnam, and Malaysia, umakyat ang tourism ng 25%. Tayo negative. Galing, no? Kahit yung resort namin walang booking. I mean, hindi naman kami. Marami. Ay, resort ko maliit lang naman. Hindi naman malaki. Hindi naman yun yung main, yung main, pinagkakitaan ng pera. Okay? Pero ang dami na nabura. Kumikita ako stock market, hindi na. Although, bumili ako lately. Kasi baksak eh. Pag baksak, bumibili talaga ako. Andiyan dyan ako. Okay. Real estate, ano bibenta ko? Alas magbenta ng palugi, yung kliyente. Papayag ba yon? Hindi. Correct? Maraming umuupa. Kasi yung mga nawawalan ng trabaho, nariremata, ngayon umuupa na lang. Okay, yon. Then, ano ba pinagkakitaan ko? So, yung resort, wala, mahina kita. Stock market, baksak. Real estate, baksak. Ang kumikita ngayon, yung retail ko, yung mga plaka. Okay? Pero hindi naman kitang-kita. Kasi namumunan din ako doon. So my point is, ano gagawin natin? Lahat na nandiyan dyan. Lahat na. Perfect storm. Perfect storm for the government to fall. And yet, we allow it. Di ba? So, sa akin lang, di matira matibay kung sino mabubuhay sa atin. Di ba? At sa ako nakapag-ipon ako, nakapagpundar ako ng mga properties, nakapagpundar ako ng mga lupa, nakapagpundar ako ng mga parking, storage, na binibenta ko slowly. No? And then ngayon, malakas, may umuupa na ngayon sa lahat ng mga units ko. I mean, thank God. No? Lama, 4 na units ko, may umuupa na ngayon. So, okay na, no? Yung isa tinitirahan ko, wala na akong bakante, wala na. Kasi isa binenta ko na, okay? So, well dito, ito naman di ko pinapaupahan to Subic. Ano ko talaga to, bakasyonan ko to. So, okay, let's go back to the perfect storm. Andiyan yung perfect storm. Baksak ang stock market, record-breaking. Baksak ang piso, record-breaking. Baksak ang turismo, record-breaking. Baksak ang international investment, record-breaking. Walang gustong pumasok na pera, negative. Hindi ko to sabi-sabi, mag-google kayo. I-google nyo. Okay? Hindi ko sinasabi to na para siraan si BBM. Okay? Ano ba kuha ko doon? Sisira ako si BBM, sira na siya. Sirang-sira na po si BBM. Wala na kayong ikababaksak niyan. Kaya sabihin mo, adik yan. Wala na yung adik. Ano na yan? Kumbaga, okay lang nga naman yung adik eh. Di ba? Okay na yung adik. Basta yung ekonomiya natin, okay. Di ba si Noy-Noy? May pagkaganon. Di ba? Di ba si Noy-Noy? Hindi naman ganon. May pagka, ano ba tawag doon? Parang may pagka-special child. Correct?
Walang ginagawa niya kundi mag-gaming. Nung presidente siya. And yet, the economy went up. Kasi nalatag na ni GMA yung economic policies. Naupo ka na lang, noy-noy, huwag kang gumalaw, aakit ang economy. Totoo man, true enough, umakit talaga economy. Okay? Simula GMA. Tuloy-tuloy yan, hanggang Pinoy. Hanggang kay Duterte, hanggang nag-COVID. Doon lang tayo nadali. Okay? We enjoyed a good economy with Gloria. Okay, palagay mo nang may corruption kay Gloria, but still, hindi naman kayo apektado, correct? Hindi kayo naapektuhan. May mga paupa kayo, namimili pa nga kayo ng condo ng 2011, 2012 eh. Di ba? Lahat, bullish. Saan napunta ngayon yun? Wala na. Wala na bumibiling condo, wala na. Okay? Pati mga OFW, galit kay BBM. Magtanong kayo. I mean, kahit sinong Poncio Pilato dyan, mag-social media kayo, mag-random survey kayo. Punta kayo Singapore, Malaysia, Hong Kong, lahat galit kay BBM. Okay? Anyway, the perfect storm is there. Settled na. And yet, alam mo, dalawa lang naman ang dapat kumilos. Military o yung taong bayan. Military, palagay mo na nabigyan niya ng mga milyon-milyon. I mean, ko sinasabi, palagay mo na nahatagan niya na 20 million, 30 million, hanggang colonel. Okay? Hindi ko alam kung major, ang major pwede mag-aklas, pero siguro bayad niya hanggang colonel. Marami silang pera pinamudmod. Okay? Ang point ko, taong bayan, di ba galita kayo? Di ba nagsasawa na kayo? Di ba nalulugi na kayo? Bakit? Okay pa rin sa inyo. Hindi ko makomprehend. Hindi ko sinisisi BBM na, hindi na. Ang gusto ko atakin kayo. Okay lang sa inyo? Ito nangyayari? Lahat record-breaking. Ano antayin nyo? Naggirahin tayo. Pati security. Alam mo ba si BBM, inignore ng halos binastos ng Malaysia, Cambodia, Thailand, and Laos? Dahil kinakalaban niya ang China? I think even Indonesia. Hindi siya kinibo doon sa ASEAN. Kaya wala siya ng photo-op. Di ba photo-op wala siya? Sinadya yun. Hindi siya pinasali nung Malaysia. Tapos nung ina-award sa kanya, di ba? Siyempre kailangan awardan. Kung sino yung sino yung next chairmanship. Tayo yun eh. Ang ASEAN will be here in the Philippines 2026. Okay? Binasto si BBM. Alam, pinakita doon sa screen, si Duterte. Hindi lang pinakita sa news, pero manood kayo ng mga vlog. Hindi AI yun. Mahirap mag-AI nun. Kasi nasa screen. Okay? So, binabastos na ng mga ibang leader, ginagago na, my God, ano pa? Ano pa natitira dyan? And yet, wala kayong ginagawa. Ano ginagawa nyo? Ha? Nanonood? Nakikinig kay Balatbay? Nakikinig kay Maharlika? Walang silbi yan. Yung pinagsasabi nila, paulit-ulit. Paulit-ulit na lang yan. Awa. Kay PH Update, minsan lang. Pag may bagong news, marirelease, hindi naman marirelease si Duterte. Paulit. Ano, para kumita sila? Sila kumikita sila. Kayo. Sa pagbablog, dahil nanonood kayo eh. Kayo mismo, tinatanong ko. Ano, antayin nyo maubos yung ipon nyo. Ganon. Antayin nyo girahin tayo ng China.
Antayin nyo yung proxy war, YouTube nyo, proxy war. Mahilig ang US sa proxy war. Yung gera, ginagawa nila sa ibang bansa. Like Ukraine, like Syria, like Afghanistan, like Vietnam. Look, use your head. Hindi naman kayo bobo. You know what proxy means. Okay? Hindi na ako magagalit kasi yung galit ko wala na. Natapos na yung galit ko. Okay? Kumbaga, sabi ko, wala na akong magagawa. Basta nagpatawag kayo sa EDSA na mag-i-stay ako doon ng 3 araw, mag-i-stay ako. Magdadala ako ng tent, magdadala ako ng generator ko. Magsusupport ako, magdo-donate ako. Pero wala eh. Wala nag-organize. Ang problema, si Inday Sara, ayaw naman niya. Bakit? Kasi nga, meron pa siyang nalalaman na ethics na ayaw niya sumali sa isang rally na siya makikinabang. Inday Sara, wala kaming pakialam sa sino makikinabang. Okay? Ang point ko rito is tulungan mo kami. Tulungan mo kami. Anong kahihiyan? Anong ethics? Kung ikaw yung next in line, wala kaming pakialam, ikaw yung next in line. E di sabihin mo, announce mo, mag-stop election ka. Pagkaupo mo, mag-stop election ka after 3 months. To make it fair. Make it fair. Nahiya ka, di ba? Dahil ayaw mo umupo. Di wag ka umupo, interim ka lang. Tapos, mag-declare ka ng stop election 2 months. Pwede ka tumakbo. Pero putangin na, save mo kami. Ligtas mo kami. Hindi pwede yung may ethics ka, na nahihiya ka, dahil ikaw makikinabang. Putangin na, pakiram ko doon. Yung taong bayan naghihirap na. Wala na makain. Ko. Mga resort, wala nang laman. Wala nang turista. Binababoy na yung presidente natin. Wala nang galang. Wala nang investment. Nagpo-pull out pa nga eh. Si Korea pinull out niya eh. Dahil baka nakawin daw yung investment. Putang ina, sa tayo pupulutin nito. Kung ganyan yung mga nangyayari. Palagay mo na wala si BBM. Kahit sinong presidente yon, pag yan ang ginagawa, putang ina, perfect storm. For the economy to fall. Hanggang sa tayo pupulutin. Yung magbabank run, na lahat nag-withdraw na sa bangko. At wala na kayo ma-withdraw. Malapit na yun. I'm predicting it. Although naglabas kami ng pera. Prepared ako parate. May cash on hand ako. Nasa isang envelope. Hindi peso dollar. Hindi ko pwedeng galawin yon. At yung nag-ano pa, utangin ko kayo, hindi po pwede. Kasi pag nagkagera, kasama yung passport ko, alis ako. Okay, kung hindi ako makalipad, alam ko na yung exit plan B ko, via Sabah, Tawi-Tawi, through Malaysia, or through Davao, going to Indonesia. Alam ko na yung route ko, ano yung barko, saan ako kukuha ng aarkilahin, magkano yung arkila, kompleto na po ako. Paano ako pumunta Tawi-Tawi or Davao? Meron na rin po akong plan. Problema ko na yung mga aso ko. Dahil ang dami nila. Once pinapangarap ko, sana wag magkatuloy, magkatotoo. Pero putangin na, I need to save myself. Diba? Hindi na ako pwedeng yayakapin ko yung mga aso ko and then bubombahin ako ng nuclear bomb. Diba? So, it's a hard choice to make. It's a hard choice. Nakakaiyak, yes. Nakakaiyak, piliin yun. Naiiwan mo yung mga mahal mo. Pero wala kang magagawa. Ano kang gawin mo?
Gusto mo lahat kayo magkamatayan. Eh di walang matutuloy, walang magtutuloy. It's hard choice. It's hard choice. So, I don't know. So, ang tanong ko lang sa inyo, taong bayan, payag kayo, okay lang to? Next topic ko, yung ginawa ni Cory Aquino para mapababa si Marcos noong panahon na yon. Okay? Ano yung mga steps na ginawa ni Cory Aquino na nagtatagumpay na kami noon? Oh, dilawan ako dati. Anti-Marcos ako noon. Cory ako talaga noon. Until na, ayun nga, ang daming corruption din kay Cory. So yun lang tanong ko sa inyo, taong bayan. Hanggang kailan kayo magre-relax? Wala namang masama kung upo tayo lang sa EDSA. Harangan natin ang EDSA. Buong EDSA, harangan natin. Umupo lang tayo doon. Umupo tayo doon. Wala naman tayong ginagawa sa Bersim. Hindi ko sinabi mag-rally kayo, pumatay kayo, magdala kayong payong, magdala kayong panaksak. Umupo lang po tayo doon. O sa gilid ng EDSA, umupo tayo doon. 3 araw. Lahat tayo sabay-sabay. Umupo tayo sa EDSA. Paligiran natin yung batasan, paligiran natin yung Senate, paligiran natin yung Malacanang. Umupo po tayo. Umupo tayo sa kalye. Wala pa ba nakakapag-isip niyan? Tigil nyo na yung rally-rally. Umupo tayo. Walang gagawa. Walang magtatrabaho. Walang papasok. Upo lang tayo sa labas ng kalye. Pwede yon. Kung gusto nyo wakasan na itong kahirapan at katarantaduhan ng pagnanakaw lahat, putang ina, ano pa ba? Trilyon na ninanakaw. Tapos si ICI, ikukulong niya rin senador. Tapos wala doon si Romualdez. Wala doon sila, sila Diskaya, hindi kinasuhan. Oh my God. Tapos kakasuhan niya si Joel Villanueva. Si Jinggoy. Asan yung mga congressman na minention? Oh God. Oh God na lang expression ko. Eto na, perfect storm na. O hindi pa rin kayo nagugutom. Marami pa rin kayong pera. Kung marami pa rin kayong pera, okay. Sige. Pahabaan na lang tayo ng pise. Okay? Ako maabilidad akong tao. I can go abroad and live elsewhere. Marami akong kamag-anak. Okay? Pero syempre, ang puso mo nasa Pilipinas. Dahil mahal mo tong bayan mo. Di ba? Masaya naman talaga sa Pilipinas. Napakaganda po ng Pilipinas kumpara sa ibang country. Okay? Ang problema lang dito, yung mga mahihirap sa middle class, hindi binibigyan ng pagkakataon. Sinasamantala ng mga sobrang yaman ng mga 1%. Ano ginagawa nyo? Nag-grocery kayo kay Pure Gold. Nag-grocery kayo kay SM. Nagbabayad kayo ng kuryente kay Meralco. Samantalang pwede mo kayo mag-solar. Nagbabayad kayo ng tubig kay Maynila na supposed to be libre yan. Kailan nila inangkin ng tubig? Tapos mabawalan kayo magbaon? Hindi man isip yon. Bakit bawal ng deep well? Ang daming tubig doon sa ilalim. Sabi nila magkakaroon doon ng sinkhole. Fuck shit. Saan kinukuha ng BGC ang tubig nila? Underground. Underground. Okay? Para lang alam nyo. Tangina. Yung panluloko ng mga super yaman sa mga taong bayan tulad ng mga nyo, middle class. Ewan ko nakikinig yung mga mahiyaman sa akin. Pero tayo mga middle class at mga mahihirap. Tanginang yan. Yung mga panluloko, over the bakod na. Paano aasenso yung isang putang ina nagbebenta ng mangga? Wala namang alam yon.
Tapos gagawin nyo, nanakawin nyo lahat. Pati yung dinadaanan niya, kailangan maglakad siya sa lubak-lubak dahil ninakaw nyo yung panggawa ng kalye. Masyado na mahaba ito. Baka mahirap ako mag-load. Pagpapart to na lang tayo regarding sa ginawa ni Cory. Nagkataon lang na ngayon kasi although ang dami kong dapat gawin sa buhay ko, marami akong dapat gawin, no? I have a lot of things to do, no? Sobrang dami sa listahan. I won't mention it. This is not about me. It's about tayo, kayo, taong bayan. Ano gagawin natin? Wala pang mag-organize sa matino. Sarah, please, lead the way. Pakiusap ko sa'yo. Itigil mo na ethics mo. Na ikaw makikinabang. O, sabihin mo, huwag ka makinabang. Mag-declare ka na snap. Putangina, ligtas mo kami. Hindi pwedeng putangina, ikaw lang sasalita ka lang dyan. Ligtas mo kami. Ikaw rin nadali na eh. Pinakulong na yung tatay mo. Hinaharas ka. Lahat, di ba? Magtulungan na tayo. Huwag na yung nahihiya ka. Putang ina, walang iya nga ito eh. Kawalang yaan ngayon nakawan nila, di ba? Harap-harapan yung nakawan nila and yet walang makukulong. Samantalang yung putang inang mahirap na nang hold up ng cellphone o nagnakaw ng wallet, kulong. God. Tapos pag bilyon, trilyon, hindi niyo makulong? Need further investigation? Putang ina nyo. Ganon ka-unfair etong classes ng no? Yung mga mayayaman versus mahihirap. Ewan ko ba't hindi nag-aaklas yung mga mahihirap? It's time. It's time na po. Wala namang mawawala eh. Sana marinig to ng ibang tao, no? Kung gusto nyo yung sinasabi ko, pakishare na lang. Hindi para sa putang ina sumikat yung YouTube ko, wala akong pakialam subscriber dyan. Nung dumami niya yung subscriber ko at nag-viral ako, hindi ko inano eh. Tinigil ko eh, kinat ko yung ano ko eh, binago ko yung tema eh. Di ba? So, yun lang po. Mag-isip na po tayo. Mag-isip na tayo anong gagawin natin. Hindi pwede tuloy-tuloy ito at nakaupo lang kayo. Kinakaya ko, nagbubulag-bulagan ako. Nagpapaaliw ako sa mga plaka, sa music. Pero it keeps on coming back. Every time I see something wrong. Now they feature the stock market losing 1.7 trillion. Nawala ang tourist. Sige na, okay. Pag-isipan nyo po, gawin nyo na lang.